Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Ito na. Ito na ang headlines para sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Japan tiniyak ang patuloy na tulong sa Pilipinas sa pagtugon sa mga kalamidad. Ronda Pilipinas. Makalipas ang isang taon, bayan ng Pola sa Occidental Mindoro hindi pa rin nakakabangon sa oil spill. Ronda Pilipinas. Dalawang government official sinibak sa pwesto. Ronda Pilipinas. Yung ba yung sexual harassment? Hindi na tayo, ano? Balita sa ibayong dagat, mga government employees sa Nigeria nagkilos protesta dahil sa pagtaas ng inflation rate. Ronda Pilipinas. Balita babalakasan, Kamsur Express at Taguig sa City Generals all set na para sa Game 1 ng NBL Chairman's Cup Finals. Ronda Pilipinas. At Sofia Pablo idinetalye kung paano siya na-scam sa Eras Tour ni Taylor Swift. Ronda Pilipinas. At kalawanging tangke ng LPG. Nako, bawal ito. Ronda Pilipinas. Okay, teka muna. Natatawa kasi ako dito sa LPI natin eh. Expired na lason. Nakakalason pa rin ba? Mamaya, let's prove it. Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Oh. Iyon, summer na summer. Miami Sound Machine yan, pare, ha? Miami Sound Machine yan, pare. Hoy, nabalitaan nyo na ba? Ha? Nabalitaan nyo na? Yung bigas sa NFA, binenta! Pambira to mga taga-NFA na to. Yung mga taga-NFA, ha? Balitang-balita, ha? Nagbenta ng bigas. Yung bigas na dapat para sa mga kababayan natin, may nagbenta. Kaya nananawagan si Secretary Laurel doon sa mga ahensya ng gobyerno na gusto rin mag-imbestiga dahil gumagawa rin sila ng kanilang sariling investigasyon. Ha? Nabalitaan nyo na siguro yan.
Oo, pagka medyo mababa yung bigas, galing NFA. Oo, meron daw mga empleyado ng NFA na nagbenta ng bigas. Okay, nag-iimbestiga na sa sekretary dyan, lagot kayo. Oo, ay nako, mapagsamantala kayo, rapist kayo, ha? Mga ilang mga empleyado daw yan. Alamin ho natin, tutukan natin yan. Yang balitang yan. Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Live na tayo sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. Live din tayo sa DWIZ News FM, regional stations at sa Radyo Ronda at mga ginagawang radyo ang kanilang mga TV. Nakalive din tayo sa Aliw Channel 23. Magandang araw Pilipinas. Ako ang iyong magiging tagapagbalita. Ako si Dennis. Yeah! Yeah! Oh, bad boy ha, bad boy. Wag ganon. Dennis Antenor Junior. Ronda Pilipinas. At ito na ang ating magiging weather, whether you like it or not. Magkakaroon ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat, pagkulog ang Caraga at Davao region dahil sa throw. Ayan, matangin ko nga yan, yung ng low pressure area. Habang ang northeast monsoon o amihan ay magdadala ng maulap na papawirin na may mahinang pag-ulan sa Cagayan Valley at Aurora. Gayon din ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulong mahinang pag-ulan sa Metro Manila sa natitirang bahagi ng Luzon at buong Visayas. Kagabi medyo malamig na naman ha. Ang lakas ng hangin. Katamtaman hanggang sa malakas na hangin at katamtamang hanggang sa maalon ng karagatan ang mararamdaman sa Luzon. See? Luzon, Visayas at silangang bahagi ng Mindanao. Ronda Pilipinas. Samantala, bukas ang Japan Embassy na makipagtulungan sa Pilipinas upang itaas ang disaster capabilities ng bansa. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Japan Embassy Economic Minister Nihei Daisuke na matagal nang nagsimula ang magandang ugnayan ng Coast Guard ng dalawang nasabing bansa. Sa katunayan, anya, ikinalulugod ni Minister Daisuke ang magandang kolaborasyon ng PCG at JCG sa pagresolba ng iba't ibang issue hinggil sa malawakang oil spill sa Oriental Mindoro. Matatandang isa ang Japanese Coast Guard sa mga unang rumesponde sa nasabing oil spill insidente noong nakaraang taon. And we are ready, and we are here with you, and we are ready to promote our cooperation, our full support to the Philippine government, to Philippine people, to strengthen the capacity of work for disaster relief in the future, of course. Oh, maganda yan. Totoo yan. Isa sila sa mga naunang tumulong sa atin dyan sa oil spill na yan. Yan po ang tinig ni Japan Embassy Economic Minister Nihei Daisuke sa programang Usapang Tol ni Senator Tol at Cecil Villarosa sa DWIZ at Aliw Channel 23. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap tayo ng isang report. Pagsasabay ng plebisito at eleksyon may positibong bunga sa panig ng gobyerno ayon kay PBBM. Alamin natin ang report ni Patrol 13, Gilbert Perdes. Gilbert, go! Kinumpirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pinag-aaralan nga ng pamahalaan ang posibilidad na isabay ang eleksyon sa plebisito sa May 2025 elections. Sa isang ambush interview bago tumulak patong Australia, sinabi ni PBBM na magdudulot ito ng malaking bendahe sa gobyerno, hindi lamang sa aspeto ng praktikalidad kundi maging sa pampublikong pondo. Ayon sa Pangulo, mahalaga ang pagsasagawa ng eleksyon at plebisito, subalit mas magastos anya kung ihiwalay naman ang dalawang aktibidad. Sinabi ng Presidente na may mga legal ding aspeto anya na dapat isaalang-alang dahil iba ang proseso at batas na saklaw ng eleksyon at plebisito. Mas mahirap din anya kung isasagawa ang plebisito bago ang May 2025 elections dahil mabubulilyaso raw ang preparasyon para sa halalan. Gayunpaman, kumpiyansa si Pangulong Marcos na ang pagsasabay ng dalawang aktibidad ay magdudulot ng positibong bunga sa panig ng gobyerno. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report.
Samantala, hindi pa lubusang nakakabangon ang bayan ng Pola sa Oriental Mindoro mula sa epekto ng oil spill. Ito ang inihayag ni Pola Mayor Jennifer Cruz sa panayam ng DWIZ sa programang Usapang Tol. Kasabay ng paggunita ng unang anibersaryo ng paglubog ng Mount o MT Princess Empress sa karagatang sakop ng Nauhan, Oriental Mindoro. Matatanda ang binawi na ang deklarasyon ng state of calamity dyan po sa bayan ng Pola. Pagdating po sa kabuhayan, siguro mga 50% po. Pagdating po sa kalinisan, mga 70% po. So medyo hindi pa po talaga kami makabangon kasi yung ating mga manging isda po kasi hindi pa maraming makuha na isda kasi yun pong iniitlogan. Doon po kasi kumapit sa mangrove areas natin yung oil spill. Doon po nangingitlog ang isda. Kaya siguro po hindi din doon karami na makuhang isda this time. Sinabi naman ng alkalde na patuloy na nagpapaabot ng tulong sa kanilang bayan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, kabilang ang Department of Interior and Local Government. Isasama po niya tayo doon sa programa nila na mas maayos na tubig. And doon naman po sa DSWD, meron naman pong ibinigay kahapon na yun pong tulong na galing sa ibang senador din natin na kasama ni Senator Tolentino na ibinigay po yung AIX. So may mga bigas po din na ibinigay kahapon and DNR nagbigay din po ng bigas kahapon. Samantala, tiniyak naman ni Mayor Cruz na ligtas na ang karagatan ng Pola, kaya't hinimok nito ang mga turista na bisitahin ang kanilang bayan. Naglagay po na kaming water sports, nandun po yung mga tornado, banana boat, jet ski. So yun po yung talagang pinopromote na natin para mas dumami po yung turista natin sa bayan ng Pola. Hopefully po sa tulong po ninyo, through media po, mapanood or makita rin nila na safe na po ang karagatan ng Pola. Malaki pong tulong sa amin. Mayor, baka gusto nyo magpadala ng mga video footages tapos tulungan namin kayo. Kailangan ho ng tulong ng Pola. Tinig ni Pola Oriental Mindoro Mayor Jennifer Cruz sa panayam ng DWIZ. Ronda Pilipinas. Samantala, eto na, sinibak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Justice Rogelio Quivedo bilang pinuno ng Office of the Government Corporate Counsel o OGCC. Sinasabing si Attorney Solomon Hermosura, Legal Counsel ng Ayala Land Inc. ang papalit kay Quivedo. Gayunman, wala pang opisyal na anunsyo ang Malacanang kaugnay sa appointment nito. Sinasabing nag-resign na rin si Hermosura bilang Corporate Secretary at Group General Counsel ng kumpanya. Samantala, kinumpirma naman ni Solicitor General Minardo Guevara na sinibak ng palasyo si Assistant Solicitor General Derek Puertoliano. Si Puertoliano ay sinasabing may kinakaharap na tatlong kasong administratibo kaugnay sa reklamong sexual harassment at inakusahan ito ng panghihipo sa kanilang intern. Nabatid na may nakabimbing apela si Puertoliano hinggil sa naturang kaso. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Sa bagay, lahat naman tayo magkakaroon ng pagkakataon na makapag-explain ng kanilang side of the story. Okay? Tayo'y tumanggap ng isa pa ring report. DWIZ Flash Report. Isang kababasok at mainit-init pang balita. Pastor Kibuloy hinikayat ni PBBM na dumalo sa congressional hearings. Yung sa Kamara ang nauna, di ba? Para kaysa sa Senado. Alamin natin. Report ni Patrol 13, Gilbert Verdes. Gilbert, go! Hinikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Pastor Apollo Kibuloy na dumalo sa mga pagdinig ng Kongreso. Ito'y kaugnay ng iba't ibang akusasyon laban kay Kibuloy na sinasabing nagtatago na sa kasalukuyan. Sa isang interview bago tumulak patungong Australia, sinabi ni PBBM na kung may mga dapat sabihin si Kibuloy ay dapat itong dumalo sa mga pagdinig upang marinig ang kanyang panig sa iba't ibang akusasyon na pinupukol laban sa kanya. Ayon sa Pangulo, kung hindi raw sisipot si Kibuloy ay maaari siyang makontempt o ipakontempt ng mga mambabatas at dagdag problema lamang ito sa naturang pastor. Patrol 13, Gilbert Verdes para sa himpilang may todong lakas. DWIZ nagpapalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Maraming salamat. Isa bang report?
Pagsasamantala ng ilang local officials sa mga ayuda programs ng DSWD at DOLE, pinabubusisi na rin sa Senate Blue Ribbon Committee. Alamin natin ang report ni Patrol 19, Zelly Ortega Bueno. Ate Zelly, go! Pinaimbestigahan ni Senate President Juan Miguel Zubiri sa Senate Blue Ribbon Committee ang sinasabing pagsasamantala sa mga ayuda programs ng DSWD at ng Department of Labor and Employment o DOLE. Ito matapos na isiwalat ni Senator J.V. Ejercito sa kanyang privilege speech ang umano'y ayuda scam sa lungsod ng San Juan kung saan may kumakaltas umano sa ayuda ng mga recipients ng TUPAD program ng DOLE. 1,000 piso na lang daw ang natatanggap mula sa TUPAD dahil may kumukuha sa 6,500 pesos. Sinugundahan ni Senator Ejercito sinugundahan si Senator Ejercito ni Senator Ronald Bato de la Rosa na nauna rin nagsulong ng Senate investigation sa umano'y ayuda scam sa Davao del Norte at Davao de Oro kung saan tinatapisan umano ang ayuda para sa beneficiaries ng Assistance to Individuals in Crisis o AICS ng DSWD. Sumuporta rin Senate Majority Leader Joel Villanueva dahil sa kanilang lugar sa Bulacan ay may gumamit anya sa mga ayuda program para sa pagkalap ng lagda para sa Peking People's Initiatives. Ayon kay Senate President Zubiri, nadinig din niya ang report na napupunta sa kamay ng mga staff ng mga congressman o mayor ang pondo para sa ayuda program ng DSWD at DOLE at sila ang namamahagi bagay na ito'y labag sa batas at umiiral na patakaran. Kaya iimbestigahan ito ng Senado at irerekomenda sa Ombudsman ang pagsasampa ng kaukulang kaso sa mga lilitaw na sangkot sa naturang irregularidad. Ito sa Patrol 19, Zelly Ortega Bueno para sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Samantala, isa babong report. Isang kongresista, malapit na break di ba? Malapit na break isang kongresista tiwalang di na mauulit muli ang Marawi Siege. Alamin natin na ang report ni Patrol 11, Tina Nolasco. Tina, go! Malabong maulit pa ang nangyaring Marawi Siege noong nakaraang administrasyon. Ito ang tiniyak ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong matapos ang naging sagupaan ng mga sundalo at miyembro ng Dawla Islamia Mauti Group sa Muna, Lanao del Norte noong February 16. Ayon kay Adyong, nakikipagtulungan ang security force, mga lokal na pamahalaan at komunidad sa Administrasyong Marcos Jr. laban sa mga nalalabing miyembro ng teroristang grupo. Maituturing din anyang isolated case ang nangyaring sagupaan ng mga sundalo at Mauti Group kung saan 6 na sundalo ang nasawi at 4 na iba pa ang sugatan. Sa katunayan, kung magtutungo anya sa anumang bahagi ng Mindanao, ay mapayapa naman ang sitwasyon. Habang patuloy anya ang pagtugis ng AFP sa nalalabing miyembro ng teroristang grupo, katuwang ang lokal na pamahalaan at komunidad. Mabatid na una nang nagbaba ng direktiba si Pangulong Bongbong Marcos Jr. kay House Speaker Martin Romualdez upang bigyan ng tulong ang pamilya ng mga sundalong nasawi at nasugatan sa nasabing kamakailang bakbakan. Ito si Patrol 11, Tina Nolasco para sa Impilang May Todong Lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Samantala, isa babong report. Pondo para sa pagpapatupad ng Health Facilities Enhancement Program itinaas sa 28.58 billion pesos ba ito? Pesos na rin. Hello? Okay. 28.58 billion pesos ng Department of Budget o DBM. Alamin natin ang report ni Patrol 5, Ayayu Paco. Kuyaya, go! Kinumpirma ni Department of Budget and Management, DBM Secretary Mina Pangandaman na tinaasa ng pondong nakalaan sa pagpapatupad ng Health Facilities Enhanced Program sa ilalim ng 2024 General Appropriations Act o GAA. Ayon kay Pangandaman, nagkakahalaga ito ng 28.58 billion na mas mataas ng 6.6% kumpara sa 26.81 bilyong pondo na inilaan para sa nasabing programa noong 2023. Gagamitin ang kabuuang alokasyon ng naturang programa sa pagpapatayo
pag-upgrade o pagpapalawak ng mga pasilidad pangkalusugan ng gobyerno sa buong bansa. Bukod dito, inilaan ang pondo para sa pagbili ng kagamitan sa ospital at mga sasakyan na gagamitin bilang medical transportation. Bibigyang prioridad ng programa ito ang mga universal healthcare sites at mga geographically isolated and disadvantaged areas. Kasama din dito yung pag-upgrade ng mga pangunahing pasilidad para sa matatag na pagtugon sa COVID-19 at iba pang mga future public health emergencies na maaaring maganap, kabilang ang pagpapalakas at pagpapabilis ng mga ongoing project constructions. Sinabi niya Pangandaman na ito ay alinsunod sa adhikain ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magpatupad ng reforma sa sektor ng kalusugan sa bansa. Ito sa Batnol number 5. Ay pang Parsyon Pelmetod ng Lakas, DWIC. Nababalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Tuloy ang mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Ito po'y napaka-seryosong balita, yung aking susunod na sasabihin, at kailangan po ng kaunting konsentrasyon para sa mga detalye ng balitang ito. Okay? Itong impormasyon na isi-share namin sa inyo. Napaka-seryoso po. Kaya mga magulang, mga kapatid, mga kapamilya, kapuso, mga kabalumbalunan, kaatay, ito'y gawin nating seryoso at kailangan po natin ito sa ating buhay. Okay? Ito ang ating ito ang ating let's prove it, ha? Parang joke talaga to. Parang joke talaga eh. Expired na lason. Nakakalason pa rin ba? Sige, yan o yung ginawang report. Sige, basta pakinggan at panoorin natin. Ito na. Tara, let's prove it. Bago maniwala sa mga claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It. Curious ka din ba kung effective pa rin ang lason kapag ito ay expired na? Tara, let's prove it! Ayon kay Eliza Montero, isang registered pharmacist, ang lason ay kagaya lang din ng gamot na may expiration date. Nababawasan ang bisa ng lason pero still nakakalason pa rin kahit expired na. Depende pa rin daw ang paggamit nito sa kung okay pa ang amoy, itsura o texture kumpara sa mga lason na bagong gawa pa lamang. Ayon sa mga eksperto, ang lason itself ay merong hazardous chemicals. Kung ma-expire siya, mababawasan lang ang bisa nito pero delikado at nakakamatay pa rin. Kaya kung plano mong lasunin ng mga daga, ipis, langaw, mas epektibo kung hindi pa expired ang lason. Pero siguradong tepok ang mga peste. Iyon. Mga peste po ang pinag-uusapan natin. Bakit? Ano ba nasa ulo mo? Ano ba nasa isip mo? Lason para sa mga peste, ha? Para sa mga mababait. Alam niyo mababait yung mga daga. Kung tawagin kasi ng nanay ko dati yan, mababait eh. Ewan ko ba bakit tinawag na mababait yan? Huwag niyo raw tatawagin na masama yan. Kasi kakainin daw yung mga damit natin. Okay? Alam niyo naman, kahit naman tayo, may mga tinitake tayo, hindi natin alam kung nakakaganda para sa ating katawan. Kaya dapat sports-minded ka. Mga kastig, handa na ba kayo for the next level ng saya sa paborito ninyong sports? Sa Arena Plus, Astig sa Sports, siguradong magpapabago sa paraan ng inyong pag-enjoy sa mga paborito ninyong laro. Pwede mong i-stream ang live games ng local at international sports sa internet at sa inyong mga telepono. Maging up-to-date sa latest score sa libu-libong games worldwide. Kasama dyan ang PBA, NBA, PVL, soccer, basketball, volleyball, kasama boxing, at marami pang iba. But, that's not all. Kasama sa magbibigay ng saya sa inyong gaming experience, ang official Astig endorsers na sina Scottie Thompson at NBA star Jordan Clarkson. Kaya ano pang hinihintay nyo? Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, Astig sa Sports, keep it fun,
game responsibly. Oras po natin sa buong Pilipinas. 27 minuto makaraan ng alas 10 ng Yumaga. Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Alam naman natin, yung mga kababayan natin, mga magsasaka, nagre-reklamo na. Alam nyo ba, meron isa ako nakitang post na mga dalawa yata o tatlo yung asawa, yung isang asawa pumasok na sa pagkakatulong o sa pagkasambahay dahil wala na daw talaga talagang wala nang tubig yung kanilang mga pananim kaya tama-tama po, nasa linya po natin ang Assistant Secretary for Radio, Presidential Communications Office, PCO at El Nino Spokesperson Task Force, si ASEC Assistant Secretary Joey Villarama. ASEC, magandang araw po. Magandang umaga, Sir Dennis, at sa inyong mga tagapakinig. Okay, ASEC, diretsa ko na, siguro bago ang buong Pilipinas, ito muna sa Mindoro. Ano yung pinaka-latest na bibigay natin sa mga kababayan po natin na magsasaka? Yung ready na po na ibigay o naibigay na? Opo. Actually, Sir Dennis, patuloy naman po ang pakikipag-ugnayan ng Department of Agriculture dun sa mga magsasaka na direktang apektado nung pamiminsala na dulot ng El Nino. Pero alam ko yung dalawang bayan, ating isang bayan sa Mindoro Oriental at Mindoro Occidental ay nagdeklara na po ng state of calamity. Kapag po kasi nagdeclare na po ng state of calamity ang LGU, mas madali pong makakapagbigay ng tulong po ang national government. So, ang Department of Agriculture po ay merong Quick Response Fund. Pag nag-declare na po ng state of calamity yung bayan na apektado ng El Nino, pwede po nga mag-tap mula dito sa Quick Response Fund para po sa rehabilitation nung sakahan. Pero ang alam ko po, ang immediate concern po ng mga magsasaka natin na apektado doon sa loob sa Occidental Mindoro ay yung kanilang immediate needs. So yung mga pagkain po nila sa pang-araw-araw. Tama po. Diyan naman po papasok yung assistance din. May assistance yung DA. May 5,000 pesos na rice subsidy na binigay. Okay. Meron ding 3,000 na fuel assistance. At dahil nga po calamity situation na ito, ang Office of Civil Defense makapagbigay din po ng pagkain, pati na rin po ang DSWD. Pero tingnan po natin yung long term, no? So kung hindi po makapagtanim ang ating mga magsasaka sa ngayon, pwede po silang bigyan ng alternative means of livelihood ng Department of Agriculture. At saka pati po ng DOLE, meron pong cash for work program na maaaring ibigay basta po makapag-register po sa Department of Agriculture Regional Field Office. Opo, kasi ASEC, ang isa sa mga nakausap namin parang sabi ko, paano ba yan? Nakalimutan ko na yung pangalan. Ayaw nang tumanggap ng binhi dahil wala na daw talaga, ASEC wala na raw talagang tubig. Ultimo daw yung tinayo daw nila na poso, wala na raw nalabas sa tubig, ASEC Actually po, meron din isa pong grupo ng mga magsasaka na nagsasabi na bigyan lamang po sila ng tamang equipment para po makapag-irrigate po ng kanilang mga sakahan. Kasi po, baka po yung poso na walang tubig. Walang tubig. Kailangan pa po tayong maghukay ng mas malalim. Kasi alam po natin, geographically, ang Mindoro po actually maganda po ang replenishment ng aquifers niya. Dati pa po akong reporter nung 2005, alam ko na-cover ko po na nagbabaha sa Calapan. Kaya pala, pamilyar ang pangalan mo. Reporter po ako dati at isa po sa mga kinover ko po yung pagbabaha po sa Mindoro Oriental. So, meron pong replenishment po ng ating water table. So, ang sabi ng Department of Agriculture, baka kailangan ng gumawa muli ng geo-survey para mas laliman pa po ang paghuhukay para po matap po natin yung aquifer na pinagmumulan ng tubig ng mga balon. ASEC, kailan po ito? Kailangan po yata nila ngayon na ito Opo. Yung immediate po na assistance at saka intervention po ay nagbigay po ng isang solar-powered irrigation system. Okay. So, malapit na po yan. At saka yung ano po kasi, meron po naman mapagkukunan pa talaga ng tubig kahit pa paano. Okay. Pero po, yung ginagawa pong regional geographical survey, pwede rin po maghukay ng bagong, yung mas mababang
shallow tube well po para lang maibsan lang po yung pagkatuyo ng mga sakahan. Oo. Aside from the giving them the proper and right equipment, ASEC, siguro pwede nating samahan ng education para mas malalim at mas malawak yung kanilang magiging kaalaman, lalong-lalo na itong El Nino para magiging bahagi na ng ating buhay ito, ASEC. Tama po yun, Sir Dennis, no? Kasi ang El Nino, nagre-recur siya every 2 to 7 years. So, this has been part of our life. Actually, meron pong 2 taon na naitala na parang big yung impact talaga sa Pilipinas. So, 1997 to 1998 at saka 2009 to 2010, masama po ang epekto ng El Nino sa ating bansa. So, we have lessons to learn from. At yun nga din po yung pinagbabasihan po ng ating prevention, intervention at mitigation measures sa ngayon. So, yung education po, mahalaga po talaga. And actually, ang Department of Agriculture, meron po silang pamaypay na ikinamumudmod. Tapos doon po nakalagay kung ano po ang El Nino, ano yung dapat paghandaan, lalo na ng agricultural, fisheries at saka yung livestock sectors, at kung paano po maiiwasan yung mas mabigat na pinsala. Although hindi po natin maiiwasan dahil kalikasan nga ito na meron talaga magiging impact. ASEC, yung sinasabi po ninyo na equipment, may numero na ho ba kayo rito? Ilan ho yung pamimigay natin sa mga kapatid natin ng mga magsasaka? Yung sa Mindoro po, nakapagbigay po ng certificate for 1 solar-powered irrigation system, pero 3 po ang ibibigay. Kasi kailangan po dumaan po sa bidding process, sa tamang proseso para po ma-procure yung equipment. Pero kahapon po nag-turnover na ang DA ng isang certificate for a solar-powered irrigation unit. Tapos, kasunod na ito, nung ayuda na binabanggit sa balita, kayo din po ay may nagsabi nabasa na sinabi nyo yata kasama dun sa ayuda ay yung gasoline na ayuda. ASEC, tama? Oo, nawala si ASEC. Nawala si ASEC. Tayo ba nawala ng signal o siya? Sayang, malinaw ba naman Oo, kasi ang sinabi ni ASEC, bibigyan ng mga tamang equipment ang kagandaan, solar powered di ba? Solar powered yung equipment. Ngayon, ang tanong ko, kung kasama dun sa equipment na yon, dun sa makina na yon na maghihigop ng tubig na solar powered ay yung ayuda na gasolina. Ngayon, tanong natin, kung magkano ngayon yung gasolina. Plus, meron pa ako isang gustong ihabol na tanong. Yung mga kababayan po natin ngayon ay lubog na sa utang. Oo. Ano ngayon ang programa ng gobyerno para dito sa mga kababayan natin na nalugi dahil hindi na nakaani? O kung nakaani man, hindi ganun karami. Oo. Ano ngayon ang programa ng gobyerno para dun sa mga nalugi na mga kababayan natin? Tapos isa pa. Isa pang tanong. Parang kasi last year, kung kayo po'y nakatutok sa Ronda Pilipinas, lagi hong binabalita ako dito na andyan na si ASEC. ASEC, as you were saying, yung tinatanong ko po regarding dun sa ayuda na gasolina para dito sa solar-powered equipment na ibibigay po natin sa mga magsasaka. Go ahead po, ASEC. Actually po yung, Sir Dennis, yung gasolina po ay para po doon sa mga makalumang irrigation unit. So, dinidiscourage po actually yon kasi magastos po talaga sa crudo yung mga water pump po yun So, since ang panahon ng El Nino napakatindi po ng sikat ng araw, napakatindi ng init. So, we might as well harness the power of the sun para po tuloy-tuloy po yung pag-irrigate sa ating mga sakahan. Okay. ASEC, yung mga kababayan po natin na mga magsasaka, sila po yung nagrereklamo dahil lugi na sila sa kanilang negosyo kasi hindi na hindi na nakaani ng ganong kaganda. Ano ang programa ng gobyerno para ho dito sa mga utang ng ating mga kababayan na magsasaka? Actually, may inilaan pong pondo ang Agricultural Credit Policy Council. So, kapag po kabilang kayo sa mga magsasaka na napinsala, pwede po kayong bigyan ng credit line up to 25,000. Alam ko mababa po yun, pero yun po ang standard po na maibibigay. At hinihikayat nga po na ang ating mga magsasaka na magpa-insure po sa Philippine Crop Insurance
agency or para po meron po silang ma-claim. So I understand po yung mga magsasaka na apektado, karamihan po sa kanila ay insured naman. So meron po silang makukuhang pondo sa kanilang insurance. Okay. So okay na tayo. Nakalatag na yung solar powered, tama, mas maganda pa rin yung solar powered para magamit natin yung init ng araw. Asik, ewan ko lang, baka ito'y dinitnan mo na. Kasi last year, nung ako'y nagbabalita, lagi sinasabi ni BBM na laging nagre-ready for El Nino. Yung po bang mga ginagawa po ba natin ngayon ay kakapag-usap na yan o yan po ay nakalatag na? Kasi parang feeling ko parang, ewan ko, please correct me if I'm wrong, parang ngayon lang kayo nag-uusap, ngayon lang kayo inaalam yung mga data. Paano po ba? Ito po bang mga data na ito ay pumasok na last year? Kasi ilang beses pong nag-remind si BBM na ginagawa na ng mga tamang ahensya ang mga dapat gawin para pagdating ng El Nino sa 2024, wala na tayong masyadong problema. Go ahead, Ase. Actually po, last year pa po talaga naghahanda ang gobyerno natin para sa El Nino. Kasi July pa po talaga dineclare o inanunsyo ng Pag-asa. Tama. El Nino. The coming month. So July pa po. At ang Pangulo po, even before the start of this year, sinabi niya na maghanda lahat ng government agencies concerned para po maabatan ang epekto ng El Nino. Kasi baka iniisip po naman ang activation po ng Task Force El Nino ay yung January 19 lang po actually sinayin yung Executive Order 53 reconstituting Task Force El Nino. Pero sa totoo po, last year pa po naghahanda ang government agencies para po malaman po natin kung ano po yung interventions para po pagdating po ng kasagsagan ng El Nino ay handa po tayong lahat. Iyon. Okay. Asek, tayo po napapakinggan at napapanood nationwide. Kung meron pong mga magsasaka na kailangan po nila ng tulong ngayon, as in, ngayon nila nalaman, paano po ba? Dadaan po ba sila sa LGU? Paano kayo po ba ang pupunta sa kanila? Paano po? Actually po, meron pong regional field offices po ang Department of Agriculture at kung sakali pong apektado po ang inyong probinsya, ang inyong mga sakahan, ay direkta naman pong makiki-coordinate ang ating mga regional field officers ng Department of Agriculture para po matulungan po ang mga apektadong magsasaka. Tuloy-tuloy po ang pagbibigay ng tulong ng gobyerno, hindi lamang po kung humantong na po sa state of calamity yung sitwasyon po ng probinsya nyo. So, makakaasa po kayo ng tulong ng gobyerno kapag po naranasan na po ang impact ng El Nino sa inyong mga lalawigan. Yung mga regional office, hindi ba sila pwedeng pumunta sa kanilang mga barangay captain, sa mga mayor nila, vice mayor? Asek? Ay, sir, Go ahead, Asek. Ayun po. Hindi ko po narinig yung question. Asek, kasi sabi mo, regional offices, pwede ba dumaan sila sa mga barangay captain nila? Kasi yun ang pinakamalapit, or mayor, vice mayor, o councilors ng kanilang mga bayan at mga probinsya. Go ahead, Asek. May agricultural officer po ang munisipyo. So, pwede po tayong lumapit sa level po ng munisipyo at lungsod para po sa kaukulang tulong. Oo, kasi lahat yata ng munisipyo o mga city hall merong agricultural office, ano? Tama, local. Tama po yan, sir. Asek, meron pa ba kayong gustong idagdag sa mga binigay niyo po ng mga mensahe? Go ahead. You talk to yung mga kababayan po natin na nakikinig at nanonood po ngayon. Go ahead. Salamat po sa pagkakataon, Sir Dennis. No? So, sa ngayon po, unti-unti na nating nararanasan itong epekto o impact ng strong and mature El Nino. Hindi lamang po sa yung temperature na tumataas na po ang temperatura, kundi po sa ating mga agricultural sector, pati na rin po sa tubig. Pero tinitiyak po ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na handa po at may ginagawa po ang pamahalaan para po kahit papaano po ay maibsan at maabatan po ang mga problema na pwedeng idulot po ng El Nino. Alam natin, nakikita natin sa video
sa mga news reports na yung napinsala na po ang ating mga sakahan, ang assurance po ay tutulong po at may maitutulong po ang gobyerno para po matulungan at maiahon po ang kahirapan ng ating mga magsasaka, lalo na yung mga nagtatanim po ng ating kinakain sa pang-araw-araw. Yun. Okay, maraming salamat, Asek, at congratulations sa iyong sana mag-enjoy ka dyan sa bago mong trabaho. Maraming salamat po, Sir Dennis. Maraming salamat sa pagkakataon. Maraming salamat, Assistant Secretary ng Presidential Communications Office of PCO at El Nino Spokesperson Task Force, Assistant Secretary Joey Villarama. Ronda Pilipinas. Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon. Tanggap tayo ngayon ng report. Tatlong most wanted person na timbog sa barangay General T. De Leon, 2 akusado sa panggagahasa, isa sa kasong pagpatay. Alamin natin ang report mula sa Malabon, mula kay Danny Cruz. Kuyang Danny, go! Tatlong most wanted person ang natimbog sa sunod-sunod na operasyon na operatiba ng warrant sa Pinas Section ng Police Valenzuela sa report ni Police Colonel Salvador de Estura Jr. kay Northern Police District Director, Police Brigadier General Salito Gapas, ang 2 lalaking naaresto sa lupang sinilangan sa barangay Gente de Leon sa lungsod ng Valenzuela ay parehong akusado sa kasong panggagahasa o paglabag sa Section 5B ng Republic Act 11648 ng Anti-Rape Law sa sala ni Judge Mateo Altarejos ng RTC Branch 16. Kinilalan ni Police Colonel de Estura ang 2 akusado na sila Efren Fernandez, 46 na taong gulang, at si Francisco Macaldo, 41 taong gulang, parehong residente na nabanggit na lugar. Samantalang isa pang most wanted person na nasa kote naman sa Padrigal Street sa Barangay Karuhatan, ito naman ay akusado sa kasong pagpatay o murder sa sala ni Judge Rose Sharon Santiago ng Regional Trial Court Branch 129 ng lungsod ng Caloocan. Nakilala itong si Raymond de Ocaresa, 29 na taong gulang, nakatira sa Catalina Street sa lungsod ng Valenzuela. Walang inilaang piyansa ang korte laban sa akusado. Ayon kay Colonel Destura, mahigpit ang direktiba ni MPD Director Salito Gapas sa mga pulis ng Kamanaba. Mag-focus daw ang mga ito sa agenda ng PNP na aggressive and honest law enforcement operation. Ayon sa hepe ng Valenzuela, patuloy namang nagtatagumpay ang kanilang laban sa kriminalidad. Anya, nananatiling mataas ang bilang ng mga naarestong most wanted person dito sa lungsod ng Valenzuela. Yan ang update. Ito si Danny Cruz para sa impilang may todong lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Gusto ko sana habulin si Kuyang Danny. Nandiyan ba? Hello, yes. Kuyang Danny, ano ba yan? Most wanted? May patong ba sa ulo yan? Ay, hindi naman. Ito naman yung isa lang dito ang matindi, yung pumatay. Kasi pagka ganun ang lead, yung most wanted, nag-aantay ako ng reward kung meron. Ay, pagka naman kasi dito kadalasan, Boss Dennis, ang nangyayari, pagka yung government official, yan, nako, si Mayor Wes Gatchalian yan, sigurado may milyon ng reward dyan. Pero pagka mga simpleng tao lamang, alam mo na. Pero matitindi pa rin ang kaso nito mga to, Kuyang Danny. Oo, pagpatay Oo nga sige, maraming salamat, Kuyang Danny. Balik sa'yo, Dennis. Tuloy-tuloy ang mga balita. Samantala, isa pa pong report. 1.9 million pesos ba ito? At tama ba? 1.9 million pesos, hindi dollars. Okay, 1 million pesos na alaga ng shabu na kumpiska ng Regional Police Drug Enforcement Unit or RPDU6. Alamin natin ang report ni Richard mula sa DWIZ Iloilo. Richard Bertuso. Richard, go. Na-recover ang 1.9 na halaga ng suspected shabu sa drug by bus operation ng Regional Police Drug Enforcement Unit or RPDEO Region 6. Kinilala ang subject na si alias Unad, 41 years old, ng Tansa Bonifacio City proper at kasalukuyan na nanirahan sa Santo Niño Norte sa distrito ng Arevalo at kasama ang kanyang live-in partner na si alias Inday at ang isa pang subject na caught in the act na bumibili ng suspected shabu. Sinabi ni Police Captain Glenn Soliman, officer in charge ng RPDEO Region 6, nakuhaan ang subject ng isang bundle na hinilaang shabu na nagkalaga ng 12,000 pesos. Na-recover ang karagdagang 15 sachet ng suspected shabu at 4 na not-tied plastic sachet ng illegal na druga na tumitimbang ng 280 grams. Nakuha rin mula kay Unad ang 38 caliber pistol. Sa investigasyon ng pulisya, tanging sa Iloilo City lamang kinukuha ng subject ang supply ng illegal na druga at ibinibinta sa mga parokyano sa lungsod at lalawigan ng Iloilo.
Mula dito sa DWIC NOS FM 89.5 Western Visayas, Richard Cordero Bertuso, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Maraming salamat, Richard. At samantala, tanggap pa tayo ng isa pang report. Ito naman, festival ito ha. Baka gusto nyo Magayon Festival. Pinaghahandaan na ng lalawigan ng Albay. Alamin natin mula sa DWIZ News FM South Luzon. Alamin natin mula kay Ronnie Beren. Ronnie, go! Magiging masaya, makulay at buhay na buhay ang magiging selebrasyon ng Magayon Festival 2024 sa darating na buwan ng Mayo dito sa lalawigan ng Albay. Ito ang naging paglalarawan ni Dorothy Colye, ang Albay Provincial Tourism Officer sa eksklusibong panayam ng DWIZ. Ayon sa opisyal, pangunahing layunin ng aktibidad ang ma-preserve ang local, cultural and heritage ng lalawigan at ibida sa mga turista ang mga tourism assets, culture and arts and trade and industry ng Albay. Layunin rin ito na mapadami ang tourist arrival sa lalawigan at makapagbigay ng income opportunity sa mga negosyanteng albayano. Samantala, isa sa magiging highlight ng selebrasyon ngayong taon ang faith tourism, kung saan ibibida ang patron ng lalawigan na si Nuestra Señora de Salvacion sa gaganaping kauna-unahang maritime procession mula sa permanenteng tahanan nito sa Barangay Huruan, Bayan ng Tiwi, papuntang Sawangan Park sa lungsod ng Legazpi. Dagdag pa ng opisyal na sa ngayon ay humihingi na sila ng approval mula sa Philippine Coast Guard at Philippine Navy para sa nasabing prosesyon sa karagatan na tinatayang nasa 70 kilometro ang layo. Ang Magayon Festival ay hango sa kwento ng alamat ng Bulkan Mayon na kung saan si Daraga Magayon nang ibig sabihin ay magandang dalaga, piniling magpakasal sa tunay niyang mahal at hindi nasilaw sa mga material na bagay. 20 million pesos ang inilaang pondo ng lalawigan para sa Magayon Festival ngayong 2024. Mula sa 92.3 DWIZ News FM South Luzon, Ronnie Beren, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Isa pang report, crackdown laban sa reckless driving, mas hinigpitan ng Traffic Enforcement Unit ng Davao City Police Office. Magbabalita si Mia Escovilla ng DWIZ News FM, Northern Mindanao. Mas hinigpitan ngayon ng Davao City Police Office Traffic Enforcement Unit ang inilunsad na crackdown laban sa mga reckless drivers ng lungsod. Ayon kay DCPO-TEU Chief Major Dexter Domingo, unang tinutukan ng ahensya ang Davao Coastal Road dahil sa posibleng pagsasagawa ng drifting o kahit anong aktibidad na posibleng makapagdulot ng peligro sa mga motorista maging sa publiko. Dagdagan niya na mayroong 3 police station ang nakatutok sa pagpapatupad ng anti-drifting campaign kung saan kabilang ang Baliok Police Station o PS-17, Talomo Police Station o PS-3 at Ecolan Police Station o PS-15. Nagbabala rin Dennis ang opisyal na abot sa 40,000 pesos ang fine para sa alarm and scandal offense base sa Article 155 ng Republic Act RA 11926. Ang nasabing crackdown ng DCPO-TEU ay dahil sa nangyaring drifting incident na pinagkakaugnayan ng isang 28 taong gulang sa Bypass Road. Mula dito sa 98.7 DWIZ Southeastern Mindanao, ito po si Mia Escovilla, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Samantala, balita Mabalakasan, Camsur Express at Taguig City Generals all set na para sa Game 1 ng NBL Chairman's Cup Finals. Report mula kay Ralph de la Cruz. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Nalalapit na ang pagtutuos ng 2 koponan na natirang matibay sa kasalukuyang komperensya ng NBL Chairman's Cup. Ito nga ay ang Taguig City Generals kontra sa kagagaling lang sa semis na Camsur Express. Sa natapos na elimination round, matatandaan na nakapagtala ng 8 panalo at 1 talo lamang ang Generals, habang meron namang 7 wins at 2 losses ang Express. Sa labang ito, mas matagal nakapagpahinga ang Taguig at ayon sa head coach nito na si Bing Victorio, target nilang muli makuha ang kampyonato. Kaya naman sila ay nagpakondisyon at talagang pinaghandaan ang finals.
Nabanggit din ng head coach ng Kamsur na si Genesius Molto na bukod sa pinag-aralan nila ang matches ng Taguig, mananatiling positive lang ang kanilang thinking. Dagdag pa niya, hindi sila magpapakampante kahit na sila lamang ang natatanging koponan na nakatalo sa Taguig sa elimination round. Makukuha kaya muli ng Taguig City Generals ang corona o mapupunta ito sa Kamsur Express, ang hottest team ngayon sa liga? Abangan at panoorin ng live broadcast ng NBL Chairman's Cup Finals dito sa Aliw Channel 23. That portion was brought to you by Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Ronda Pilipinas! At mikropono. Okay, at bago tayo magpaalam, tayo muna magpatama. Para sa araw na ito, ang ating patama quote of the day ay, balang araw ay makakabawi rin tayo sa mga taong hindi nagdamot sa atin nung walang-wala tayo. Ayan, okay. Magandang patama ito para sa mga kababayan natin na walang-wala ngayon na tinutulungan. Okay. Pag kayo nakabawi, kapag kayo ay nakatayong muli, kayo ay nakabawi-bawi na at medyo mas nalampasan nyo pa yung dati, huwag nyong kalilimutan yung mga taong tumulong sa inyo nung kayo'y walang-wala. Okay? Isama nyo sila sa pagganda ng inyong mga buhay. Dahil yung mga taong yan, subok na, hindi kayo iiwan maski puno kayo ng problema. Sila rin yung isama ninyo sa pagganda ng inyong mga buhay. Para share the blessings, ika nga. At bago tayo magpaalam, mag-happy birthday muna tayo kay Mr. Raul Montemayor, National Manager of Federation of Free Farmers Cooperative Inc. Uy, si Sir Raul, happy birthday, bossing. Happy birthday, God bless po. Yan ang kabuuan ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. At tabayanan po ang susunod na programang Yes, Yes, Yo with... sabi ko sana si Yes, Yo Lejano eh. Yes, Yes, Yo Topacio with Doc She Lejano. Maraming salamat Pilipinas. Ako ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis Antenor Jr. nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan.